Nais mo na bang isipin kung bakit maraming matatanda ang nagigising bandang 3:00 ng madaling araw at nahihirapan ng makabalik sa pagtulog? Baka naranasan mo na ring nakahiga sa dilim, nakatingin sa kisame. Iniisip kung may mali ba sa iyong katawan o isipan. Ang totoo, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng marami at hindi lang ito basta nakasanayan o normal na bahagi ng pagtanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 mahahalagang dahilan kung bakit mas madalas tayong magising ng ganitong oras habang tumatanda tayo at kung ano ang ipinapahiwatig ng mga paggising na ito tungkol sa iyong katawan, kalusugan at kwento ng iyong buhay. Sa huli, maaari kang magkaroon ng bagong pananaw sa iyong mga pattern ng pagtulog. Hindi ito mababaw na paliwanag, batay ito sa totoong agham tungkol sa kung paano nagbabago ang ating katawan at isipan habang tayo'y tumatanda. Tatalakayin natin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng hormones, pagbabago sa cycle ng tulog, mga issue sa kalusugan, at maging ang emosyonal o sosyal na mga salik na tahimik na gumagambala sa ating pagtulog, madalas nang hindi natin namamalayan, at gagawin natin ito ng may katapatan at may malalim na paggalang sa landas na tinahak mo sa buhay. Kaya kung naranasan mo nang magising sa gitna ng gabi at nagtataka kung bakit, nasa tamang lugar ka. Tapusin mo ang panunood ng video na ito dahil ang matutuklasan mo rito ay hindi lang makakatulong para mas mahimbing kang makatulog, kundi maaari ring magbigay ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong katawan. Tara, simulan na natin. Ang unang pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng produksyon ng melatonin. Isa sa pinakamalinaw na paliwanag kung bakit maraming matatanda ang nagigising sa gabi, kadalasan bandang 3:00, ay ang natural na pagbaba ng melatonin habang tumatanda. Ang melatonin ay isang hormone na responsable sa pagsasaayos ng iyong sleep-wake rhythm, ang internal clock ng iyong katawan, at mahalaga ito para matulungan kang makatulog at manatiling tulog. Noong bata ka pa, sapat at tuloy-tuloy ang produksyon ng melatonin ng iyong katawan gabi-gabi, kaya nakakaranas ka ng mahaba at malalim na tulog. Pero habang tumatagal, bumababa ang paggawa ng hormone na ito at malaki ang epekto nito sa kalidad ng iyong pagtulog. Maaring madali ka pa ring makatulog sa gabi, lalo na kung pagod ka mula sa mga gawain o may nakaka-relax na gabi. Pero habang lumalalim ang gabi at umaabot na sa mga oras na 2:00, 3:00, minsan 4:00 ng madaling araw, masyado nang mababa ang iyong melatonin para manatili kang mahimbing na natutulog. Maaaring magising ka hindi dahil sa ingay o masamang panaginip, kundi dahil lang bumabalik ang iyong utak sa pagiging gising dahil kulang na ang melatonin para mapanatili kang mahimbing na natutulog. Hindi ito nangangahulugan na may mali kang ginagawa o na pumapalya ang iyong katawan. Senyales lang ito na nagbabago ang kemikal na balanse ng iyong katawan habang tumatanda ka. Bukod dito, maaaring palalain ng kapaligiran sa iyong kwarto ang problemang ito. Kahit maliit na liwanag lang, gaya ng ilaw ng poste na pumapasok sa bintana, kumikislap na numero ng digital na orasan o liwanag na sumisilip mula sa pasilyo, ay pwedeng magpababa palalo sa produksyon ng melatonin. Habang tumatanda ka, mas nagiging sensitibo ang katawan mo sa mga senyas mula sa paligid, kaya mas kapansin-pansin at nakakainis ang mga paggising sa madaling araw. Isipin mo si Andres, halimbawa, na 72 taong gulang na at dati ay laging mahimbing ang tulog. Kamakailan lang, nagsimula siyang magising na lubos na gising bandang 3:15 ng umaga, halos gabi-gabi. Hindi siya kinakabahan o nai-stress. Basta gising na gising lang siya, parang umaga na agad. Nang maintindihan niya na hindi niya kasalanan ito, kundi natural lang na epekto ng pagbaba ng melatonin habang tumatanda,
Naunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari. Itinigil niya ang pagsisisi sa sarili at nagsimulang gumawa ng maliliit na pagbabago sa kanyang routine. Ngayon, pinipilit niyang panatilihing madilim ang kanyang kwarto. Iniiwasang gumamit ng mga screen tulad ng cellphone o tablet 1 oras bago matulog at naglalakad ng kaunti tuwing gabi para matulungan ang kanyang natural na sleep-wake rhythm. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagpapaalala sa kanyang katawan na gabi pa rin. Bagamat minsan ay nagigising pa rin siya ng maaga, natutunan niyang makipag-cooperate sa kanyang katawan kaysa labanan ito. Ang ganitong pag-unawa ay malaki ang maitutulong kapag alam mong hindi mo kasalanan ang maagang paggising, kundi normal lang na pagbabago sa iyong katawan. Mas madali kang makakagawa ng positibong hakbang para masuportahan ang iyong pagtulog sa halip na mainis sa sarili. Yan ang kapangyarihan ng kaalaman. Binabago nito ang inis tungo sa malasakit sa sarili at tinutulungan kang gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong mga gawain sa gabi. Ang ikalawang pangunahing dahilan kung bakit nagigising tayo bandang 3:00 ng umaga ay ang pagbabago sa sleep cycle na tinatawag na advanced sleep phase. Isa pang mahalagang dahilan ng maagang paggising habang tayo'y tumatanda ay ang natural na pag-adjust ng internal clock ng ating katawan. Ang pagbabagong ito na tinatawag na advanced sleep phase ay nangyayari kapag ang ating circadian rhythms ay nagsisimulang umusog ng mas maaga. Ibig sabihin, mas maaga kang makakaramdam ng antok sa gabi at mas maaga ring magigising sa umaga kaysa dati. Maaring abutan mong inaantok ka na habang nanonood ng pelikula sa gabi o nagigising ka bago pa sumikat ang araw kahit gusto mo pang matulog ng mas matagal. Hindi ito basta bagong nakasanayan. Malalim itong konektado sa kung paano gumagana ang ating katawan at mas nagiging halata habang lumilipas ang mga taon. Noong mas bata pa tayo, nakatutok ang ating internal clock sa mas huling oras ng pagtulog at pagising, nakaayon ng liwanag ng araw. Pero habang umuusog ng mas maaga ang ritmo na ito, mas maaga ring lumilipat ang ating window ng pagtulog. Maaaring nagsisimula ka ng makatulog bandang 9:00 ng gabi o mas maaga pa. Kaya natatapos na ng katawan mo ang buong cycle ng tulog pagsapit ng 3:00 ng umaga. Kaya nagigising ka na sa gitna ng dilim. Hindi ibig sabihin nito na may mali. Ipinapakita lang nito na sumusunod ang katawan mo sa bagong schedule. Isipin mo na lang na parang unti-unting umaabante ang orasan sa loob ng katawan mo habang tumatanda ka. Bagamat hindi ito delikado, maaari itong nakakainis kung hindi tugma ang iyong routine o buhay pamilya sa bago mong pattern ng pagtulog. May mas tahimik ding emosyonal na aspeto ang pagbabagong ito. Maraming matatanda ang nakatira sa mas tahimik na bahay o mas madalas na nag-iisa. Kaya mas maaga silang nagpapahinga sa gabi dahil wala ng ingay o aktibidad na nagpapaliban sa oras ng pagtulog. At kung ikaw ay retirado na o wala ng abalang schedule ng trabaho o social events, mas lalong tumitibay ang pagbabagong ito dahil wala ng mga panlabas na senyas ng oras na magdidikta kung kailan ka dapat matulog o gumising. Isipin mo si Benito, halimbawa, siya ay 68 taong gulang at retirado na. Madalas siyang kumakain ng hapunan bandang 6:00 ng hapon pagkatapos ay nanonood ng telebisyon bago matulog bandang 9:00 ng gabi. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, nagigising siyang lubos na gising kahit kalmado siya at hindi naman kinakabahan. Noong una, inakala niyang may insomnia siya. Pero nang malaman niya ang tungkol sa advanced sleep phase, napagtanto niyang hindi sira ang kanyang pattern ng tulog. Umusog lang ito ng mas maaga. Nagsimula siyang baguhin ng kaunti ang kanyang mga gawain sa gabi para manatiling gising ng mas matagal,
tulad ng pagbabasa ng libro sa ilalim ng mainit na ilaw, paglalakad ng dahan-dahan pagkatapos kumain, o pakikipag-usap sa anak niya sa telepono bago matulog. Ang mga simpleng aktibidad na ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na stimulus para pahabain ng kaunti ang oras ng pagtulog at unti-unti siyang nagigising ng mas malapit sa umaga. Dahil dito, mas kaunti na ang paggising niya ng 3:00 at mas kasabay na niya ang ritmo ng kanyang araw. Ang natural na pagbabagong ito sa oras ng pagtulog ay dinaranas ng maraming matatanda, bagamat madalang itong pag-usapan. Ang pag-unawa rito ay makakatulong na mabawasan ang kalituhan o guilt at matutulungan kang lapitan ang iyong pagtulog ng may higit na kabaitan sa sarili. Kaya kung madalas kang magising bandang 3:00 ng umaga at pakiramdam mo ay nakumpleto mo na ang iyong tulog, posible lang na maaga na ang takbo ng iyong orasan sa katawan. Kapag alam mo na ito, maaari kang magsimulang gumawa ng routine na mas makakatulong sa iyong kalusugan at kabutihan. At kung narito ka pa rin at natutulungan ka ng mga tips na ito, mag-iwan ng komento na may numerong 2 para malaman kung kasama ka pa rin sa panunood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pindutin ang subscribe button at iyon ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na video. Malaking tulong ang suporta mo para makagawa pa kami ng mas maraming makabuluhang content na magbibigay ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, ituloy na natin sa ikatlong dahilan, pisikal na discomfort at mga health-related interruptions. Isa pang karaniwang dahilan ng paggising bandang 3:00 ng umaga ay kung paano tumutugon ang ating katawan sa pisikal na discomfort o mga problemang pangkalusugan na madalas lumalabas sa katahimikan ng gabi. Habang tumatanda tayo, mas nagiging madalas ang mga chronic conditions o maliliit na problema sa kalusugan at marami sa mga ito ang nakakaistorbo sa pagtulog ng hindi natin namamalayan. Pumapasok ang mga ito ng banayad tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkaramdam ng kailangan umihi o biglaang sakit sa likod. Mga bagay na pwedeng bumangon tayo mula sa malalim na tulog sa kalagitnaan ng gabi. Halimbawa, ang arthritis ay maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam kung matagal kang nakahiga sa isang posisyon. Maaaring wala kang maramdamang sakit sa simula ng pagtulog, pero pagkalipas ng ilang oras ng hindi paggalaw, unti-unting titindi ang discomfort hanggang magising ka. Sa ilan, ang acid reflux sa gabi ay maaaring makasira ng tulog, lalo na kung huli kang kumain o humiga agad pagkatapos kumain. Maging simpleng bagay tulad ng tuyong bibig, pulikat o bahagyang pagbaba ng temperatura ng kwarto ay pwedeng magpatigil ng mahimbing na tulog, lalo na sa madaling araw kung saan mas sensitibo at mas mahina na tayong mag-adjust kumpara nung mas bata pa tayo. Isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nagigising ng 3:00 ang mga lalaking matatanda ay ang pagnanais umihi. Habang tumatanda tayo, nababawasan ang elasticity ng ating pantog, kaya mas madalas at mas biglaan ang pakiramdam na kailangan ng umihi. Sa araw, madalas tayong may ginagawa kaya hindi natin ito agad napapansin. Pero sa katahimikan ng 3:00 ng umaga, imposibleng balewalain ito. At kapag bumangon ka na para pumunta sa banyo, kahit saglit lang, madalas na lumilipat ang katawan mula sa malalim na tulog patungo sa mas magaan at alertong estado. Kaya mas mahirap nang bumalik sa pagtulog. Dagdag pa rito, may epekto rin ang mga iniinom na gamot. Maraming matatanda ang umiinom ng gamot para sa blood pressure, kalusugan ng puso o pananakit. At ang mga ito ay pwedeng magdulot ng side effects tulad ng mas madalas na pag-ihi, pagbabago sa temperatura ng katawan o mas mataas na sensitivity sa mga ingay o liwanag. Lahat ng ito ay tahimik na nakakasira ng tulog. Minsan,
Hindi mo agad maiuugnay ang gamot mo sa paggising mo sa madaling araw hanggang simulan mong subaybayan ang iyong pattern ng pagtulog o ipaliwanag ito ng iyong doktor. Isipin mo si Ligaya, isang 76 na anyos na babae na palaging itinuturing ang sarili bilang magaan matulog. Sa nakaraang taon, nagsimula siyang magising bandang 3:30 ng umaga, halos gabi-gabi. Akala niya normal lang ito dahil sa pagtanda, hanggang sa isang pag-uusap sa doktor ang nagpakita na isa sa kanyang mga gamot ang nakakaapekto sa kanyang hydration at nagdudulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-adjust kung kailan siya umiinom ng gamot at ilang pagbabago sa lifestyle, mas madalang na siyang magising at mas madali na siyang nakakatulog muli. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi ibig sabihin na sira ang iyong katawan kapag nagigising ka dahil sa pisikal na discomfort. Senyales ito na gumagana pa rin ang katawan mo, tumutugon, nag-a-adjust at nagbibigay ng babala. Ang mga senyas na ito ay makakatulong para makagawa ka ng mas mabuting desisyon tungkol sa iyong kalusugan at mga nakagawian sa gabi at mas magtiwala sa natural na kamalayan ng iyong katawan. Maaring nakakainis ang paggising ng 3:00, pero maaari rin itong maging paalala na alagaan ang iyong sarili at gumawa ng maliliit na pagbabago para sa mas mabuting kalusugan at mas mahimbing na tulog. Ngayon, tingnan natin ang ika-4 na dahilan, mga nakagawian sa buhay na nagbabago sa iyong sleep rhythm. Isa pang malakas pero madalas hindi napapansing dahilan ng pagising ng 3:00 ng umaga ay ang unti-unting epekto ng mga pang-araw-araw na gawain na dahan-dahang nagpapabago sa orasan sa loob ng iyong katawan. Habang tumatanda tayo, marami ang natural na nagsisimulang kumain ng hapunan ng mas maaga, nagpapahinga ng mas maaga sa gabi at nagiging mas hindi aktibo sa araw. Ang mga tila maliliit na pagbabagong ito ay nagbibigay ng senyas sa iyong katawan na maaga na ang gabi, kaya naaaga rin ang oras ng iyong paggising. Kapag mas nagiging tahimik ang iyong mga araw, lalo na pagkatapos magretiro, nawawala ang mga panlabas na senyas na dati mong inaasahan tulad ng pag-commute, pag-asikaso ng mga errands o pagiging abala sa trabaho o mga libangan. Kapag nawala ang mga palatandaan ng oras na ito, unti-unti nang nauusog ang iyong sleep-wake rhythm. Ang payapang gabi na may mahinang ilaw at kaunting stimulasyon ay maaaring magdulot ng mas maagang paglabas ng melatonin sa iyong utak, kaya nakakaramdam ka ng antok bago mo pa mapansing 9:00 pa lang ng gabi. At kapag maaga kang nakatulog, matatapos na rin ng iyong katawan ang pahinga nito ng mas maaga. Kaya magigising ka na bandang 3:00 habang madilim pa at tahimik ang paligid. Mayroon ding banayad na koneksyon sa pagitan ng oras ng pagkain at ng iyong pagtulog. Bagamat maganda para sa kalusugan ang kumain ng maagang hapunan, maaari itong magdulot ng pagbaba ng blood sugar sa gitna ng gabi kung wala kang kaunting merienda bago matulog. Maaring hindi mo maramdaman na gutom ka, pero pwede pa rin itong magpatigil ng iyong tulog. At ang caffeine, kahit ininom mo ito sa maagang hapon, ay maaring manatili sa iyong katawan ng mas matagal dahil bumabagal ang metabolismo habang tumatanda, na maaaring magpababa ng lalim ng iyong tulog at gawing mas madali kang magising sa maliliit na istorbo. Isipin mo si Felipe, isang 74 na taong bagong retiree. Unti-unting nagbago ang kanyang routine. Nagsimula siyang kumain ng hapunan bandang 5:00 ng hapon, inaantok sa upuan habang nanonood ng evening news, at madalas matulog bago mag-9:00 ng gabi. Hindi niya napansin na nausog na pala ng ilang oras ang buong schedule niya at di nagtagal ay nagigising na siya sa gitna ng gabi. Pakiramdam ay sapat na ang kanyang tulog.
Nagsimula siyang magising bandang 3:00. Nagtataka kung bakit gising na gising siya kahit hindi pa sumisikat ang araw. Pagkatapos suriin ang kanyang mga nakasanayan, sinimulan ni Felipe ang ilang maliliit na pagbabago tulad ng paglalakad tuwing hapon, pagbabasa sa ilalim ng mas maliwanag na ilaw sa gabi at pag-iwas sa pagtulog pagkatapos ng hapunan. Ang mga pagbabagong ito ay tumulong para maitulak ng kaunti ang kanyang natural na oras ng pagtulog, kaya mas bumagay ang kanyang gising sa gusto niyang ischedule. Kahanga-hanga kung gaano kadali nating hindi mapansin ang epekto ng routine. Ang ating katawan ay umaasa sa ritmo, mga pang-araw-araw na pattern na nagsisilbing senyas kung kailan dapat matulog at kung kailan dapat gumising. Kapag nawala o nagbago ang mga senyas na ito, nawawala rin ang tamang timing ng ating orasan sa loob ng katawan na nagdudulot ng mas maagang at mas putol-putol na tulog. Pero kapag binigyang pansin natin ang mga pattern na ito at gumawa ng mga maingat na pagbabago, matutulungan nating ibalik sa mas maayos at mas nakakapreskong cycle ang ating pagtulog. Kung nanonood ka pa rin ng video at natutulungan ka ng mga ideyang ito, paki-comment ang numerong 4 sa ibaba para malaman naming kasama ka pa rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na video. Malaki ang naitutulong ng iyong suporta para makagawa kami ng mas maraming content na nagbibigay kaalaman at inspirasyon. Ngayon, ituloy na natin sa ika-5 dahilan, emosyonal at psikolohikal na pagkabalisa. Minsan, ang paggising ng 3:00 ng umaga ay hindi tungkol sa katawan mo kundi sa iyong isipan. Habang tumatanda tayo, ang mga damdaming dati natatabunan ng abala sa pang-araw-araw na buhay ay pwedeng lumabas sa katahimikan ng gabi. Ang mga oras na ito ng madaling araw, kung saan tahimik ang mundo at kaunti ang sagabal, ay maaaring maging oras kung kailan unti-unting lumilitaw ang mga hindi nasabing alalahanin, pagsisisi o mga pangungulila. Maaari mong matagpuang nakahiga ka, hindi dahil may narinig kang ingay o nakaramdam ng kirot, kundi dahil ang isipan mo ay marahang lumilipat sa mga alaala, hindi natapos na pag-iisip o maliliit na alalahanin na hindi mo akalaing dala mo pa rin. Iba ang ganitong pagkabalisa kaysa sa matinding anxiety na maaaring maranasan noong mas bata pa. Mas banayad ito, parang tahimik na ugong sa likuran ng iyong isipan na lumilikha ng pakiramdam na parang may kulang o hindi payapa kahit hindi mo ito kayang ilarawan. Kapag wala ng pinagkakaabalahan ng isipan, madalas itong bumabalik sa mga lumang relasyon, desisyon, sandali ng pagkawala o mga bagay na hindi nasabi. Dahil hindi naabala ang katawan sa patong-patong na responsibilidad, mas may puwang para umalingaw-ngaw ng mas malakas ang mga iniisip na ito. Maaari ring makadagdag dito ang pakiramdam ng kalungkutan. Para sa maraming matatanda, unti-unting lumiit ang kanilang social circle. Lumalayo ang mga anak, nagiging abala ang mga kaibigan sa sarili nilang buhay, at nagbabago ang mga nakasanayang gawain. Maaaring puno ng saya at liwanag ang araw, pero sa gabi, mas nararamdaman ang kakulangan o ang pananabik na may makausap. Ang kalungkutang ito ay hindi palaging mabigat. Minsan ay lumalabas lang ito bilang tahimik na pagnanais na sana ay may kausap sa gitna ng gabi. Isipin mo si Rosalia halimbawa, siya ay 80 taong gulang at biyuda. Sa maghapon abala siya sa pag-aalaga ng kanyang hardin, pagtawag sa kanyang mga apo at panonood ng paborito niyang mga palabas. Pero bandang 3:00 ng umaga madalas siyang magising, bumabalik ang kanyang isipan sa mga alaala nila ng yumaong asawa o sa mga alalahaning itinatago niya sa maghapon. Noong una, inakala niyang may problema sa kanyang pagtulog.
Pero kalaunan ay naunawaan niyang ang maaga niyang paggising ay hindi talaga tungkol sa tulog, kundi sa puso niyang gustong mapakinggan. Para tulungan ang sarili, nagsimulang maglagay si Rosalia ng maliit na notebook sa tabi ng kama. Kapag nagigising siya, minsan ay nagsusulat siya ng ilang iniisip, simpleng mga saloobin lang pero tapat. Gumawa rin siya ng payapang ritual sa gabi, tulad ng pakikinig sa malumanay na musika o pagsusulat ng maikling sulat para sa isang kaibigan. Ang mga simpleng gawaing ito ng pagninilay at pagkonekta ay nagbigay sa kanyang damdamin ng banayad na paraan para lumabas. Kaya mas gumaan ang kanyang isipan at mas madali siyang nakakatulog muli ng payapa. Ang totoo, ang puso ng tao ay hindi sumusunod sa mahigpit na schedule. Naalala nito ang gusto nitong alalahanin, nagtatanong ng kailangan nitong itanong at minsan ginagawa ito bandang 3:00 ng umaga kung kailan tahimik ang mundo. Pero hindi ito kapintasan, senyales ito ng lalim. Kung nagigising ka at nagiging mapagnilay sa madaling araw, maaaring ibig sabihin ay may dala kang karunungan na handa ng kilalanin. Nakaranas ka na ng kasiyahan at sakit at ang mga sandaling iyon ay humuhubog hindi lang sa iyong alaala kundi sa buong pagkatao mo. Sa halip na ituring ang mga paggising na ito bilang problemang dapat ayusin, subukang salubungin ito ng may kuryosidad at kabaitan. Ano ang gustong iparating ng iyong isipan? Anong bahagi ng sarili mo ang kailangan ng kaunting pag-aaruga kahit sa dilim? Minsan, ang pinakamalalim na pahinga ay dumarating hindi mula sa pag-iwas sa mga sandaling ito, kundi mula sa paggalang sa kanila. Kapag ginawa mo ito, maaari mong maranasan hindi lang mas mahimbing na tulog, kundi mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili sa yugtong ito ng buhay. Panghuling paalala, habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali para pag-isipan ang mga narinig mo. Alin ang pinakamalakas ang dating sayo? Ang pagbabago ba sa timing ng iyong katawan? Ang maliliit na pagbabagong may kinalaman sa iyong kalusugan? O ang mas malalim na emosyonal na bahagi na lumilitaw lang sa katahimikan? Ang bawat isa sa 5 dahilan ay nagbibigay ng bagong pananaw kung paano mo titingnan ang iyong maagang paggising at wala ni isa sa mga ito ang nangangahulugang may mali. Sa katunayan, ipinapakita nilang gumagana pa rin ang iyong katawan at isipan, patuloy na umaangkop at tumutugon habang nagpapatuloy ka sa iyong buhay. May totoong lakas sa pag-unawa kung ano ang nais iparating ng iyong katawan, lalo na sa banayad na mga oras bago sumikat ang araw. Sa halip na tingnan ang paggising ng 3:00 bilang abala, maaari mo itong simulan tingnan bilang tahimik na mensahe, paalala na pakinggan ang iyong mga pangangailangan, nakasanayan at ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa mga karanasang ito at tiyak na hindi ka lang mag-isa sa paghahanap ng kasagutan. Pero sa kaalaman ay may kapangyarihan at sa kapangyarihan ay may pagkakataong gumawa ng maliliit pero makabuluhang pagbabago na hahantong sa mas mahimbing na pahinga, mas komportableng pakiramdam at mas matibay na koneksyon sa natural mong ritmo. Kung nakita mo ang sarili mo sa alinman sa mga dahilan ngayon, tandaan mong hindi ka lang tumatanda, ikaw ay umuunlad. At kasama ng pag-usad na ito ay ang pagkakataong matulog ng mas maingat, alagaan ang sarili ng mas mahinahon, at salubungin ang bawat umaga ng may mas malalim na kapayapaan at pag-unawa. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mahihiyang magbahagi. Nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa amin ang pagbasa ng inyong mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ang impormasyon, paki-like, subscribe at ibahagi ito sa iba.
Ang suporta mo ang nagbibigay daan para makagawa pa kami ng mga content na makabuluhan, nagbibigay kaalaman at nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panonood at inaabangan ka namin sa aming susunod na video.